Umarangkada na ang unang hakbang para sa pagbuo ng rehiyong Bangsamoro sa pagsisimula ng decommissioning o pagsuko ng armas ng libu-libong miyembro ng MILF. Ang gagampanan ng papel ng grupo sa Bangsamoro, alamin sa pagtutok ni Chino Gasto. Ngayong hawak na ng Bangsamoro Transition Authority ang pamumuno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sisimulan na ang unang bahagi ng decommissioning ng MILF fighters sa loob ng 3 buwan. Makukompleto na raw ang validation ng unang batch ng 7 hanggang 13,000 MILF combatants at pagsuko ng higit kumulang 2,000 armas. Isang independent decommissioning body na pinamumunuan ng dayuhan mula sa iba't ibang bansa ang magsasagawa ng validation sa listahang isusumite ng MILF. Ongoing ang validation ng independent decommissioning body. So hopefully we can finish it. Kasi ang sabi nila, validation will take around 3 months. So if that magiging nag-start sila this month, baka pwede mabilisan na. And then hopefully we can finish all those in December. Dahil masalimuot yun eh. And the leadership of the MI needs, nagdo-double time sila kasi they need to talk to the individual. Sa turnover ceremony kahapon ng ARMM at Transition Authority, sinabi ni BTA Interim Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim na mag-iiba na ang papel ng dating revolusyonaryong MILF. Nananawagan siya ng suporta sa bagong hamon ng grupong magpapatakbo ng BARMM sa susunod na 3 taon. Our enemy is graft and corruption. Our enemy is manipulation of the government. Our enemy is nepotism. Our enemy is all those ills of the government we want to. Ilan sa pinakamahihirap na lugar sa bansa ang matatagpuan sa BARMM, bunga ng dekada-dekadang gyera at kawalan ng sapat na serbisyo publiko. Ayon kay Murad, sinisikap nilang kausapin ang mga armadong grupo gaya ng Abu Sayyaf, BIFF at Mauti Group para makisapi sa pagsulong ng Bangsamoro. Bago ang turnover ceremony kahapon, nakipagpulong si Pangulong Duterte kay MNLF Chairman Nur Misuari nitong Lunes. Isa raw sa kanilang napag-usapan ang paggawa ng gobyerno ng panibagong kasunduan para sa MNLF. Sabi ko, itong kay Nur, ariglo tayo dito. Sabi ni Nur is willing to talk and has waited this long for me to make a decisive decision when he comes back. Sabi ko, time for us to craft a new deal for the MNLF. Nauna nang sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na humingi ng tawad si Duterte kay Misuari sa kanilang pulong dahil sa hindi umano niya natupad na kasunduan sa pagitan nilang dalawa noon. Chino Gasto, nakatutok, 24 oras.